Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, bumaliktad na si Bac sa pwesto. Utos ng palasyo, tanggalin sa pwesto. Senator Amy Marcos di nakapalag sa pinsang si Martin Romualdez. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito mga kababayan, i-share po natin na kung saan ito yung sinasabi nating bumaliktad na tuwadcom. Nako mga kababayan, kung talagang rules and regulations po, no, nila ang mag-contempt, nako mukhang lumambot po ang mga puso ng ating mga congressman sa tuwadcom. Dahil kasi sa diwa ng Pasko, ay binawi ng House Quad Committee ang contempt order sa mga kinontempt nilang mga personalidad. Yan mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan maya lang. At ito pa, ito po yung sinasabi natin, Senator Amy Marcos di nakapalag sa pinsang si Martin Romualdez. Kasi mga kababayan, no, itong usaping akap, si Senator Amy Marcos po ay sabi niya dinilit niya na po sa 2025 budget. Pero ito naman pong si Speaker Romualdez, no, sabi po sa balita, Speaker vows to fight for AKAP funding. Mukhang may nanalo na po, no, sa kanilang dalawa. Naku po, mukhang mas nasunod itong si Speaker Martin Romualdez kaysa po kay Senator Amy Marcos. Bigyan po natin ng reaksyon yan maya mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin dito po sa tuwadcom. Ito po ang balita, no. News update. Sa diwa ng Pasko, binawi ng House Quad Committee ang contempt order na nauna nilang ipinataw sa ilang personalidad, kabilang na kina ex-Bambana, Tarlac Mayor Alice Guo, Police Major Leora Lagara, yan mga kababayan. Cassandra Ong at Tony Yang, nako, totoo ba talaga yan? Talaga bang dahil sa diwa ng Pasko? Sabi po kasi ng ating mga kababayan, baka in the spirit of Christmas or sadyang may pamaskong handog na? Nagtatanong po mga kababayan kung nabigyan na ba daw ng pamasko ang tuwadcom kaya lumambot ang mga puso. Ito lang kasi mga kababayan, kung rules nila ang contempt ng contempt, no? Kung talagang sila po ay sabi nga nila, this is our rules, no? Kapag nalalabag po ang kanilang rules ay kailangan i-contempt. Pero bakit ngayon mga kababayan bigla na lang po nilang pakakawalan ito? Anong meron? Pasko lang ba talaga? Well anyway, congratulations doon po sa mga makakalaya na, no? Dahil po sa contempt order nila. Pero iba pong pakiramdam ko dito mga kababayan, dito sa bigla ang pagbawi ng contempt order na ito. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Nagkaanuhan na ba dito? Nagkakamabutihan na ba sila? Well anyway, ano po inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto mga kababayan, may nanalo na. Ito si Senator Amy Marcos, Senate deletes AKAP from 2025 budget, no? At sa kabila naman po, sabi po ni ng Speaker vows to fight for AKAP funding. Sino ang nanalo mga kababayan? Talo po, Hindi anong thumbnail natin? Hindi nakapalag, no? Si Senator Amy Marcos dito po kay Speaker Romualdez, sapagkat muling nabuhay mga kababayan, muling pinondohan ang AKAP, no? Sabi pa nga ni Speaker Romualdez, shame on you. Aba, mukhang si Senator Amy Marcos yatang pinatatamaan ng shame on you ni Speaker Romualdez, di ba? Kasi siya daw ang nanalo, siya ang nagtagumpay sa pagpopondo ng AKAP.
So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Mukhang talagang malakas ha. May presidential power talaga. Itong si Speaker Martin Romualdez, kung ano ang gusto niya, yun po ang nasusunod. Walang nagagawa, pati kongreso mga kababayan, no? Kung talagang, ito rin kongreso no? Ay yung Senado no? Kahit Senado, wala pong nagagawa, kaya Speaker Martin Romualdez. Kung ano po ang gusto niya, sinusunod po ng lahat. Kumbaga, ito na ang Panginoon na nandito sa lupa. Nako. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama pa ba itong ginagawa nila? Well, anyway, sana lang makinabang pong lahat ng taong bayan dyan po sa akap na yan. Kasi napakalaki po ng budget no? Nasa 29 billion or 29 billion mga kababayan. 5 billion sa Senate at yung sobra naman ay sa Kamara. Nako po. Mukhang nagkakaanuhan na. Sabi ko nga sa last vlog ko mga kababayan, baka ito ay form ng new version of pork barrel, no? Itong akap na ito. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan to. Nako, may plano pa lang si Baken, no? May planong patalsikin si Escudero sa Senado. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Senate President Jesus Escudero patatalsikin daw bilang Senate President. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media matapos lumabas ang balitang may umuugong na kudita sa Senado. At ang layunin nga ay patalsikin si Jesus Escudero at ang ipapalit ay si Senator Cynthia Villar. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, chismis lang. Ito ang naging opinion ni Senator J.B. Harris ito kaugnay na sa muugong na namang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. At banat pa nga nung nasabing senador ay marami pang trabahong nakabinbin sa Senado na mas dapat bigyan ng prioridad, lalo't mahigit isang linggo na lang ay magki-Christmas break na ang Kongreso at Senado. Banat naman iba pang senador ay wala naman daw lumapit sa kanila para patalsikin si Senator Jesus Escudero. Nagsimula ang lahat ng ito nang lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar di umano ang planong ipalit sa puwesto bilang Senate President ni Jesus Escudero. Ngunit nga sa ngayon ay mismong si Senator Cynthia Villar na ay itinanggi may katotohanan ito, habang dagdag naman si Senator Bato de la Rosa ay bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin sa puwesto, si Jesus Escudero ay susuportahan daw niya kung sakaling si Cynthia Villar ang papalit sa puwesto ni Escudero. Naniniwala naman ng maraming senador na isang malaking bagay kung mananatiling Senate President si Senator Jesus Escudero, lalo pat may nakaambang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na maaaring umakyat sa Senado balang araw. At maging si Senator Alan Peter Cayetano ay naniniwalang espekulasyon lang di umano ang kumakalat na kudita sa Senado. Samantala ay naman kay Senate President Jesus Escudero na natatawa na lang sa umuugong na balitang pagpapatalsik sa kanyang pwesto. Hindi daw siya nagko-komento sa nasabing rumors or chismis dahil katulad daw ng lagi niyang sinasabi na manatitili lang chismis ang isang bagay hanggang di umano ito nangyayari. Matatanda na noong buwan ng September ay umugong na din ang balitang patatalsikin si Senator Jesus Escudero at ang usap-usapang ipapalit daw di umano sa kanya noon ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit wala naman daw nangyaring kudita. Ngunit sa kabila nito ay marami sa ating mga kababayan ang tila gustong mapalitan si Escudero bilang Senate President dahil banat pa na sa kanila o banat pa nila ay masyado itong sip-sip, one-sided at mayabang, kaya hindi ito bagay na maging Senate President. At marami din sa ating mga kababayan ang nagsasabi na mukhang nagbabalak pa di mo na itong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay kaya't maraming dissatisfied di mo na sa mga Pilipino at ng performance
si Senator Chis Escudero ay dahil nga hindi daw dapat ganyan ang asal ng isang Senate President. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Please palitan na yang si Mr. Kilay keso as Senate President. BFF yan sila ni Lisa Lanas. Cynthia Villar would be a good replacement, please. We love and support our dear Vice President Sara." Tama, ganun talaga, marites lang pero totoo yon. Dapat nga si Senator Cynthia Villar ang ipalit patapos na rin ang mga termino niyan dahil tiyak naman na pagkatapos ng eleksyon, magpapalit din ng Senate President at House Speaker. Alisin yan si Escudero at Senator President at palitan ng iba na matapat at hindi sunod-sunuran ng ibang o matataas na politiko. Dapat tapat at may paninindigan at salita. Opinyon ko lang yan. Dapat lang yan palayasin sa matagal na yan sa politika pero wala namang nagawa sa bayan, lalo na sa bayan ng Sorsogon. Sabi nga na may tinatagong baho rin tong Mr. Kilay, look familiar sa videong napanood ko. May kalalagyan din to. Mukhang may masasarado na naman na network sa susunod. Gubot na pod karon ang Senate na wala nang katapusan ng power struggle at sila lang ang naka-advantage at while nagkagulian ng kalibutan, nagkalisod-lisod na ang mga kawatan o katauhan. End quote. Chis Escudero, nagsabi po sa kanyang mga kapwa senador na iwasan po ang pagkokomento dito po sa mga pabor o hindi pabor kay BP Sara dahil sila po ay magiging anong tawag dito? Magiging judge, no? Sila po ang magiging tatayong hurado ng impeachment po ni BP Sara. Ayan, pag-usapan din po natin, no? Sa isa pong pahayag ni BP Sara ay sinabi niya na hindi po siya hindi po siya magpapatawad. Ano ba tinitinda mo, BP Sara, at hindi ka magpapatawad? Huwag kang ganun. Paulo Duterte may sinabi rin po tungkol naman kay Dilima. Yan po at iba pa pong mga balita. Dadampot-dampot na lang po tayo. Yan po mapag-usapan natin. Ang COA po ngayon may flinag, mas malalaki pong pera at mas ito po talaga ang dapat imbestigahan, no? COA flags DOH for 11 billion expired medicine. Grabe, 11 billion ha. At ang ano naman po ang isa pang flinag ng COA ay yung nawala. Yung DPWH po na delay yung project ng DPWH na nagkakalaga ng COA flags DPWH. Teka lang po. Kinakailangan na accurate tayo. Marami na ninilip. 216 billion worth of locally funded and foreign assisted infrastructure projects. Citing poor project monitoring and execution. Grabe po yan. No? Samantalang ang OBP po ay wala po. Alam po ninyo mga kapatid, ito po. Nagpahayag po si Escudero. Maganda yung sinabi ni Escudero. Hindi rin naman wala kang kumbaga anong tawag doon? Iba naman ang sinasabi mo sa iyong ginagawa. No? Ay, puta. Nahulog. Patay yung ating internet. Umuulan po kasi dito. Pasensya na po kayo ha. Yung wala ngang ulan, malakas ang Okay. Escudero urges Senator to keep mum on BP Sara's impeachment, no? Pinaiiwasan po magkomento ni Escudero dahil tatayo nga na judge. Ang problema sa iyo, Escudero, alam mo na yan eh. Alam mo na posible kayong maging huwes. Pero dahil ikaw ay waiter ni First Lady, no? Hindi naman po in the past may mga nasabi ka na against Sara Duterte. Yun yung problema natin kay Chis Escudero eh. Masarap na masarap. Magandang pakinggan. Ano pa yan eh, para kang ipinaghehele, no? Para kang pag pinapakinggan mo, parang tumutulayan si Escudero eh. No, hindi po wala pong masama doon sa mga sinasabi niya. Kaya lang yung action niya. Bigyan natin kayo ng halimbawa.
Tatlong beses before ngayon ng impeachment. Kami alam namin ang endgame ng lahat ng investigasyon, pati si BP Sara, alam niya na yung endgame niyan ay for impeachment. Sinasabi nga ni BP Sara na eto talagang ginagawa ng congressman ay fishing expedition para siya ma-impeach. Kasi wala pang impeachment sa simula eh. Wala siyang nilalabag na articles of impeachment. Ngayon, before pa, alam ko na papunta yan sa impeachment. Alam din ni BP Sara. Ikaw, Chis, nung nag-Senate President ka, ang dami mo nang sinabi. May 3 instance. Halimbawa, yung bumaha. Pinunan. 6 na taon ang plano. Di ba? Yung master plan na tungkol sa baha. Alam nyo, hindi mo naintindihan, Chis eh. Si Pangulong Duterte, iba yung diskarte niya sa baha. Ang tingin niya, kaya bumabaha sa Metro Manila at mga karatig dahil sa basura. O kita nyo, ang atake ni Tatay Digong, di ba? Nagpalinis siya ng Manila Bay, nagpalinis siya ng Ilog Pasig, mayat maya may dredging. Taliwas sa sinasabi mo na wala rin namang master plan si Pangulong Duterte, pero meron siyang common sense na para mawala yung baha, kinakailangan mong linisin yung Manila Bay, no? Ang ganda nga ng impact ng Manila Bay, daan-daan libo yung nag-volunteer para maglinis. Kasama yung Baseco, kasama yung mga ilog Pasig, etc. Kaya palpak yung sinabi mo noon at saka walang 1.4 billion. O yan ang una mong atake, no? Maatake niya eh. Ngayon lang natuklasan ni Justin Chua na dalawa yung ating live. Okay. Yan yung una mong atake. Tapos umatake ka na naman kay BP Sara dito saan pa ba siya umatake? Ayan yung naalala niyo yung sinabi ni BP Sara na na ipapahukay niya. O ano naman sinabi mo diyan? Escudero, nung sinabi ni BP Sara na ipapahukay niya yung dig up Marcos body. O sabi mo, unbecoming of a vice president, no? Hindi gawain, no? Hindi yan sinasabi ng isang vice president. O ang banggit niya nga, hindi yan sinasabi ng isang Pilipino. No? And sabi niya, and toss them to the sea. Was unbecoming of Vice President Sara Duterte, Senate President Francis, reminding her to be prudent when speaking. Saya na mga kapitbahay, direct to the point sila eh. Wala silang paligoy-ligoy. Tapos, hindi po kabastusan minsan, akala nating mga Tagalog, bastos sila. Kasi wala namang po at opo sa kanila. No? Oh. Kaya yung pagiging direct, hindi ko lang alam kung lahat ng Bisaya ganun. Baka naman trait yan ng Pilipino din. Hindi lang ng mga Tagalog. So yan mga kabayan, pabor po ba kayo kung papalitan si Senate President Chis Escudero, no? Ni Senator Cynthia Villar bilang Senate President? Nako, marami pong matutuwa dyan. No? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.